Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking iskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang politika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi natularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. May payapang nagmamasid bang nagrally ng 2 ulit tapos ang speech patama sa gobyerno, nalabag na sa aral ni Jesus. Alamin niyo muna kung sino ang mga nanggugulo o nangangaway. Tahimik na tahimik si PBBM, kahit anong masasamang banat sa kanya, si Katonying mismo ang nagpatotoo. Wala pang isyu tungkol sa corruption sa simula pa man puro panggugulo na ginagawa ng mga Duterte at mga kampi sa mga Duterte. Ang simula ng corruption sa panahon ni PBBM ay sa panahon pa ni FPRRD. Si FPRRD mismo nagsabi, maraming ghost project sa panahon niya at mga substandard na proyekto. Ang gitna ay kung ano-anong pang panglalait kay PBBM ng mga DDS kasama na ang Iglesia ng mga Manalo na mga DDS at ang Kingdom of Apollo Quiboloy, at panggugulo sa admin ng mga DDS sa pamamagitan ng mga false accusations. Ang dulo ay ng pinagpatuloy ng mga dating konektado kay FPRRD, at yung ng mga contractors at mga politikong kaanib ng mga Duterte. Dahil di inaresto ni FPRRD ang mga ito, kaya sila rin ang nagpatuloy sa panahon ni PBBM na may posibilidad na dahil di mapabagsak si PBBM sa mga false accusations yung mga DDS, kaya gumawa ang mga DDS ng matindi at malawakang corruption ang flood control na, ang nag-iimbestiga ay ang kaanib niyong si Senador Marcoleta na binalasubas ang pag-imbestiga, ang ginagawa niyang state witness ay amo pala ng asawa niya, kaya wag niyong ipagkunwari na wala kayong delikadisa, ang nasasangkot ay amo ng miyembro ng iglesia niyo, tapos ang nag-iimbestiga ay miyembro niyo rin, kaya sinong di mag-iisip na baka ang sarili niyang religion ay isa sa shareholders ng insurance companies ng Diskaya, tapos pinafalsifika niya ang mga testamento o affidavit, dapat niyong maisip, ang asawa ni Senador Marcoleta ay isang kaanib rin ng kulto niyo, kaya sino o anumang may connection ang asawa ni Senador Marcoleta ay maaring may share sa Diskaya Insurance Companies, at dahil galing sa corruption ang kinikita nila, natural ang mga kinikita ng shareholders ay galing din sa corruption. Natural nang nag-iimbestiga si Senador Marcoleta ay alam niyo ang mga katotohanan dahil ang sabi ni Senador Marcoleta ay kung ano ang gusto ng INCM ay siyang sinusunod. Kaya dahil sa wala sa maayos na sistema ang pamumuno ni Senador Marcoleta kaya pinalitan siya, kaya bakit di kayo nag-react noong si Senador Marcoleta ang namumuno? Wala siyang maitukoy kung sino ang may mga sala, o kahit isa man lang, magkagayon ang pinapanto nyo ay ang mga kasalukuyang nag-iimbestiga. Kung gusto nyong managot ang mga corrupt umpisahan nyo sa panahon ni FPRRD, kasi ayaw ni Senador Marcoleta maimbestigahan, mabangit lang ang pangalan ni FPRRD ay pinuputol kaagad ni Senador Marcoleta, tulad ng ang pagtanong ni Senador Soto, at tulad ng sinabi ni Senador Jimboy na kinurakot ng Diskaya ang kaban ng bayan, pinutol niya Senador Marcoleta si Senador Jimboy na sabi ni Senador Marcoleta hayaan na raw na ang taong bayan ang maghasga, kaya nga nandyan sila sa facts-finding para imbestigahan tapos sasabihin niya hayaan na lang ang taong bayan ang maghasga. Alam nyo naman ang mga sangkot na senador ay mga kakampi ni FPRRD, kaya paanong di matutularan kung ayaw ng mga kakampi ng mga Duterte na paimbestigahan sila? Mula pa nang si Senador Marcoleta ang chairman ng facts-finding ay ibinulgar na ng mga congressman at mga senador ang nangurakot, bakit di siya nag-atas ng tao tungo sa mga nagbulgar at alamin kung totoo yung mga ebidensya? Ang pinipilit ng mga DDS ay si Kong Romualdez at si PBBM na kahit sino sa DDS ay walang maipakitang ebidensya.
Paanong di matitigil ang facts-finding ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senador Soto panay pag-antala ni Senador Marcoleta ng hearing kung ano-anong kabalbalan ang ginagawa, at laging minamali si Senador Lacson, kaya paanong sasabihin yung di malinaw ang dahilan ni Senador Lacson sa gusto niyang bitiwan ang pag-iimbestiga? Bakit kay VP Sara nang tinihil ang impeachment di kayo nagngawa, ayaw niyong matuloy ang impeachment kahit may mga dokumento o mga testamento at mga testigang nakahanda na, ngayon umaayaw na yung mayorya dahil puro panggugulo ni Senador Marcoleta Mina-Malinyo na naman. Kahit di na matuloy sa Senado kasi may dalawang facts-finding committee pa naman na nag-iimbestiga, ang House of Representatives at ang ICI, kaya ano ang sinasabi niyong di malinaw na dahilan ang pagpagtigil ng facts-finding sa Senado, alam niyong puro panggugulo ni Senador Marcoleta. Anong sinasabi niyong polihin na pag-iimbestiga, porket di isinasa publiko sang pamamaraan nila? Ibig mong sabihin mali din ang pag-iimbestiga o paglilitis sa Supreme Court dahil di isinasa publiko ang hearing nila. Di mo ba naiintindihan, sa pamagat pa lang, independent commission, ibig sabihin walang makakapag-impluensya sa commission, kaya desisyon nila kung isa publiko o hindi, at alam niyo kung bakit di isinasa publiko. Dahil alam nilang pag pinakita ang ebidensya ay kung ano-ano namang panlilin lang ang ihahayag ng mga DDS, o baka gumawa naman ng panibagong eksena para di matuloy ang investigation, kaya tiyak, sa huli nila ipapakita ang ebidensya, at pwede naman kayo magreklamo kahit saang sangay ng judiciary, kung sa tingin nyo peke ang ebidensya.